dyaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Biyaheng Central Europe ang Pangulong Bongbong Marcos. At una sa kanyang pupuntahan ang Germany at ang kanyang working visit dito ay tatagal hanggang March 13. Ito po ang kanyang ikalimang international trip ngayong taon. Magtutungo din ang Pangulo sa Czech Republic para sa isang state visit sa March 14 hanggang 15, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete. Gayon din sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Mig Zubiri. Lain daw po ng pagbisita ng Pangulo sa dalawang bansa na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa kanila at sasaksihan din ito ang paglagda sa ilang government-to-government agreement sa Berlin. Sa mga nakaraang pagbisita ng Pangulong Marcos sa ibang bansa, nasa $14.2 billion na katumbas ng 790 billion pesos ang pumasok ng mga foreign direct investment na proyekto na naipatupad na mula noong July 2022. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk to the edge of town and go across Hi. where the viaduct Magandang morning. do as it should. Magandang umaga, bayan! Where secrets lie Ito po si Anthony Taberna. in the home Humahabol si Jerry Baha. and never coming. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! On a gathering comes a toll Hoy, may pasok ngayon ha. dusty Baka na fake news kayo nung ang gagaling talaga nung mga koloko yan oh. Pagka nagpalaganap talaga ng balita maraming naniniwala eh. tell you that Sa amin lang sa Katunying sa UL Mother, you're real. may mga nagtatanong, may pasok ko ba bukas? Subukan mo wag pumasok, di wala kang sweldo. Sabi ko. It'll reach deep in Hindi, kapag ka po mga ganun, intayin nating ang mag-announce ay ang Malacanang mismo. Ayun, tama-tama, ang nag-announce ay ang Malacanang mismo at sinabing fake news iyon. Mag-ingat po tayo sa mga ganung balita, mga kababayan. Baka po tayo ay maisahan. cold is a red Tama po ang inyong napakinggan. Humahabol si Jerry Baha. Bukas. Humahabol bukas. get you some
Maraming mga Pilipino ang napapahilig sa biyahe ngayon, ha. Wala namang masama, wala pong masama sa mga pagbiyahe-biyahe at ang totoo po nun, lalo pa nga kung ang bumibiyahe nagsisikhay naman sa trabaho pagkatapos may mga ganun tao yung talaga pokpok lang pokpok yan pokpok na pokpok sa katatrabaho ang gabi ay ginagawang araw at ang araw ay ginagawang gabi. Sa green paper. Pero sa bandang dulo siya ay nagpapahinga. Sabi nga niya sa sarili niya, sarili ko, you deserve a break. Ayan, tama naman, ano? Hindi ba? At mas maganda kung ang break kasama ang pamilya. Ito lang weekend na to, nako, maniwala kayo. Huling weekend kasi nung pa-concert ni Taylor Swift diyan sa Singapore, I'm sure ay nabalitaan nyo na ang Singapore ang nakakopo, ang may exclusive, parang exclusive rights, ano, sa pa-concert ng napakagaling nitong Taylor Swift pala na to. Hindi ko pa rin naintindihan yung kanyang mga kanta at hindi ko pa rin naman talaga alam ang mga lyrics ito. Pero alam nyo kung ano nakakabilib dun sa bubaeng yon, mother? Ito bibilib ke. Isip-isipin mong mahigit 3 oras nagpe-perform non-stop. 3 oras, non-stop. Tayo nga dito, nakaupo lang 3 oras tayo yung dumaldal, pagod na pagod tayo siya 3 oras, non-stop, kumakanta, sumasayaw, lumilipad, tapos lumalangoy. Naku, maniwala ka. Kaya sabi ko, itong babaeng to, ano kaya ang tinuturok dito? Yun yung tama ka doon, Yuel, 6 na araw yan. Yung itong nakaraang kwan, Biyernes, Huwebes, Biyernes, Sabado, 3 sunod-sunod, tapos nung nakaraan 3 sunod-sunod na araw. Ang tindi nitong babaeng ito. Kaya pala ito ay napakaraming tagahanga. Pero siyempre, bibilib ka dun sa mga nanonood din. Halos all throughout nakatayo. Talon yung mga nanonood. May mga umiiyak pa. Sabi, ano kayo nakakaiyak? Sabi, ano kayo nakakaiyak dun sa ako naman, dahil sa daddy duty, napaupo na ako nung pagkatapos ng mga kalahating oras hanggang sa nakatulog na ako. But hindi ako binato ng mga Swifties doon. Tinulugan ko lang yung Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Yung mga may hangover pa ng Taylor Swift dyan, yung mga Pilipinong dumayo sa Singapore. Ay, trabaho na naman. Trabaho uli. We got this king size to ourselves. Ayod uli, ipon uli. Para sa susunod na biyahe. Ganun tayo Don't keep your secrets. At yun namang mga kababayan natin na wala pang kayod, hanap na kayo ng kayod. Kailangan tayo sama-samang kumakayod. At sabi ko nga kay Yuel nung isang araw, kapag ikaw ay may kayod, pagka meron kang ginagawa, pagbuhusan mo ng lahat ng makakaya mo. Todo, pagka ikaw ay nagtatrabaho. Huwag ka kalahati lang, huwag 75% lang. Kapag ikaw ay nagtrabaho, todo. Kung pwede nga, lampas pa sa makakaya mo. Para ang pinaglilingkuran mo, halimbawa, kay isang empleyado, masisiyahan sa'yo at magugulat ka na lang, ikaw pala pinopromote na. Ganun pero kailangan naman, yung mga employers, marunong naman kayong makaramdam. yung magagaling na employer, alam niya kung ang kanyang mga tauhan ay nagtatrabaho. Pero kung nagtatrabaho na, wala ka pa rin, hindi mo pa rin siya pinapansin. Anong klase employer ka naman? Mag-resign ka na. Sabi siguro nung, ako may-ari nito. Ganun ba? Sorry, ikaw pala may-ari. Ganun naman. Kumbaga,
nagsisikap ang empleyado. Pag nagsisikap ang empleyado, kumbaga ito ang nagpapanik ng pera sa'yo, di ba? Kung ikaw ay employer, lalo na kung ang trabaho ay ang kumpanyang pinasukan mo ay service oriented. Ibig sabihin ng service oriented hindi pwedeng walang tao. Hindi pwedeng walang tao. Ikaw naman na employer, tumingin ka naman, alam mo naman na kaya ka kumikita, kaya ka merong sales, dahil sa empleyado mo, dapat bigyan mo naman ng pakundangan yung empleyado mo. That's more than gay. Ayos ba, mother? You got that healing that Oras mo natin, Mr. Jelom Tang, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Tama po kayo, ang Pangulong Bongbong Marcos ay bibiyahe na naman. Pambira, hindi ko lang nga nakita ang Pangulo dito, aalis na naman. Wag daw kayong mag-alala dahil ang sabi po ng Department of Foreign Affairs, hindi po ito paglalakwatsa. Hindi po ito pag-aaksaya ng pera sapagkat pag bumibiyaya ang Pangulo, may ginagasta po yan Ang sabi po ng pamahalaan natin, ang DFA, pati na rin po ang DTI, Department of Trade and Industry, ang mga biyahe po ng Pangulo ay ang dami-daming nagiging bunga. At ang katotohanan daw po nito, meron na daw pong mga pledges ng mga negosyante o mga investors mula po sa mga bansang pinuntahan ng Pangulo na na-actualize na. May salita pa lang ganun, Mother, may ganun pala salita, na-actualize na. Actualize? Alam ko, actually, pala may salitang actualize? Ganun. Okay. Meron daw pong na-actualize na mga, ibig sabihin hindi lang pangako, kundi andito na. Meron na pong, ang tawag po nila ay foreign direct investments. At ang sabi po ng DTI, ang foreign direct investments daw po na pumasok na. Ibig sabihin nandito na sa Pilipinas ay umabot na daw po sa $14.2 billion o katumbas na 790 billion pesos. Sasabihin ng mga kababayan natin, asan na ba yan? Asan na ba yung $14.2 billion na yan? Oo, sige, may actualize na, pero asan ba yan? Tama. Yan ang ating itanong sa ating mga taga-Malacanang. Total, sinabi niyo yung foreign direct investment. Saan ba yan? Asan yung kumpanyang tumubo? Asaan yung itinayong pabrika? O halimbawa, kung pabrika. Asaan yung nalikhang trabaho? Ganun dapat ang report. Ganun, para kapag binato kayo na sinabing, puro lakwatsa naman, puro naman na gastos, paglulus tayo ng pera yan. Pakita nyo kung ano ang bunga po ng mga biyahe. Yung specific, specific, hindi yung press release lang, specific. Ito po. Banner story po ngayon ng Philippine Daily Inquirer. Ito po, Mother, ang laki pala nitong istorya na to, Banner ito po, ang Philippine Daily Inquirer, historically, anti-Marcos po ito. Kaya nga ito ipinanganak dahil sa pagiging anti-Marcos Pero ngayon, ang banner story po ng Philippine Daily Inquirer na isang anti-Marcos historically ay ito po, a first, sabi nila, US Presidential Trade Mission in PH. Ano ba ang kahalagahan nito? Pakinggan po nyo at aking babasahin. The delegation assembled by U.S. President Joe Biden is led by his Secretary of Commerce, Gina Raimundo. Pilipino to. Gina Raimundo pala. Ano kaya ni Rani Raimundo to? At saka ni Kuya Melvin Raimundo. Ang delegasyon daw po ay pinamumunuan ng kalihim ng kalakalan ng Estados Unidos, si Gina Raimondo,
at kinabibilangan din ng 21 American business leaders. At makikipagpulong daw po sila sa kanilang counterparts. They will meet with their Philippine counterparts during their 2-day visit starting today. Ayan, ito daw po kauna-unahan po. Kauna-unahan daw po ito. Ito po daw US Presidential Trade Mission. Ibig sabihin po nito, kung magtatagumpay po ito, pera po ito. Pera po ito. Dollar po ito. Dollar, US dollar ang papasok sa Pilipinas. But again, pag kami pumasok na investment, ituro nyo, saan? At pag sinabing nakalikha ng trabaho, saan? Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Marami po tayong mga sinusubaybayan ngayong araw na ito. Ang una po nating sinusubaybayan ay kung saan mamimigay ng pera si Sherwin Alfaro. Kung dapat lang. Ang daming nangangailangan ng pera ngayon. Sherwin, saan ka ba mamimigay ng pera? Mamumudmud ng salapi. Opo, hindi po kami nagbibiro. Namumudmud po ng salapi itong Sherwin Alfaro na sa Valenzuela ba? Valenzuela, umiikot. Yun lang. Kaya kailangan makinig po kayo sa DZRH sa araw-araw, lalo na po umpisa ngayong umaga. At pag natsyempohan kayo ni Sherwin Alfaro na nakikinig, nanonood sa DZRH, humanda kayo. Bibigyan niya kayo ng limpak-limpak na salapi. Kala nyo, humanda kayo. Sa barangay Santo Niño, Valenzuela, abangan po nyo isang payat na lalaki matangkad, mistisuhin, at clean cut po siya. Tapos po ay permi po siyang naka-semi-formal lagi yan makintab na makintabang sapatos. Hindi po si Sherwin Alfaro yun. Hindi po si Sherwin Alfaro yun. Dahil yung Sherwin Alfaro namin ay nakasinelas lang po lagi yun. At naka-short pants lang po lagi yan. Mukhang mahirap, pero ang daming pera niyan. Nagpapanggap lang na mahirap yan. Mamimigay po ng pera si Sherwin Alfaro. Ganyan kami dito sa DCRH Yung management nga namin, magtataas na naman yata na sweldo Hindi ba? Mamimigay na naman ng bonus. Kana number 1 niya, mamimigay na naman ng bonus nung sila Boss Reg. Sila Attorney Reg. Huwag niyong ginagalit yan. Huwag kayong paharang-harang niya. Baka masalubok, abutan ka ng 500 agad yan. 500 lang, sabi ni Yoel. 500 lang. At syempre, sinusubaybayan po natin ang Arteche Samar, Eastern Samar. Alam niyo po sa Arteche, Eastern Samar, meron pong lulutang-lutang. Ang mga mangingisda doon, tuwan-tuwa. Ang dami nating huli. Nung hinango po nila, huli nila, cocaine. Sos Mariano ka, nangingisda sila ng cocaine doon sa Arteche, Eastern Samar. Nanonood pa naman ako, Yuel, nung Griselda ngayon, yung parang karugtong nung kay Pablo Escobar ng Colombia. Tungkol sa mga drugs na ganyan. Papalo up po tayo dyan, mga kababayan. At siyempre, ang isa pang pinapalo up natin ay ang tungkol po sa Cha-Cha. Ngayon din po ay uumpisahan ng talakayin sa plenaryo ng Kongreso. Yan at iba pa sa pagpapatuloy ng 2 for 2. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Beno, ang tunggak na oras, Kuya Mel Magno, magandang morning, Kuya Rolly Romero. Ang dami niyong nagising Kala nyo ako mamimigay ng pera. Hindi, si Sherwin. Kuya Rolly Romero, ikaw na lang mamigay ng pera. At kay Kuya Jem Sinyarosa. Oras po natin, 6:21. Lakyam, Jap, Ithun, 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na.
This time check is balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, 11 ng Marso 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pilipinas nasa tama daw direksyon, $14.2 billion pangakong foreign investment sa mga foreign trips umarangkada na. 80 estudyante tumanggap ng scholarship mula South Korea. Pilipinas, producer ng 22 milyong tonelada ng basura kada taon. Ang bubuli ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas muling naulit sa Scarborough Shoal. Tangke ng tubig sumabog sa Parañaque, 10 sugatan. At 64 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Philippine Navy sa Tawi-Tawi. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Bachero? Ay wala nga pala. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Alas 6:27 sa ating mga balita, pumalo sa $14.2 billion ang foreign investment projects ng Pilipinas mula noong July 2022. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ito ay pagpapakita na nasa tama daw direksyon ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos upang ibangon ang bansa mula sa epekto ng pandemya at patunay din ang pagtupad ng mga foreign investors sa kanilang pangako na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng 20% ng mga nasungkit ng pangakong pamumuhunan ng Pangulo mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa kung saan ibinibida nito na bukas ang Pilipinas para sa negosyo at ang planong pagluluwag sa mga mahigpit nitong polisiya. Ang mga foreign investment project ay nasa iba't ibang industriya tulad ng manufacturing, IT, renewable energy, infrastructure, transport and logistics, agriculture at retail. Alas 6:28 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na! 80 mahihirap na mag-aaral sa Pangasinan ang mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng libre sa kolehiyo. Bibigyang katuparan ito ng Lotte Scholarship Foundation ng South Korea. Lumagda ng kasunduan ng charity at ang 4 na government-run higher education institution kabilang ang Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan State University, University of Eastern Pangasinan at Binalatongan Community College. Sa ilalim ng kasunduan, tatanggap ang bawat isa sa 80 scholar ng 24,975 pesos kada semestre para sa napili nilang kurso hanggang sila ay makapagtapos. Teka, Mother, hindi ba libre naman talaga sa mga state colleges and universities? Ano? Hindi, libre pero may allowance. O ito, allowance yung ibibigay. Pero wala nang matrikula to. Wala na. Kung allowance to, hindi scholarship to. Kasi hindi may scholarship, dapat sagot lahat. Sagot lahat. Ito, kung nag-aral sila sa state colleges and universities, libre na to. Matagal nang libre to. Ha? Oo, sa mo, 24. Hindi naman salamat do sa Lotte, ha? Yung Lotte, tindahan ng, ng chocolate, saka theme park, sikat yan sa Korea,
Pero kanto, siguro reinforcement yung dagdag lang sa nag-aaral. Nakapili sila ng bibigyan ng allowance. Kasi ito, 25,000 per semestre. Magkano yun? Ilang buwan sa isang semestre? 5 buwan? 5 buwan, ano? 5 buwan. O de 5,000 humigit kumulang sa isang buwan. Di ba? Ayos na rin. Thank you ha. Pero yung gusto lang nating klaruhin, pagka ikaw ay nag-aral o nakapasa ka, na makapag-aral ka sa state universities and colleges, libre yun. Libre. Ibig sabihin dito sa Pilipinas, talo pa natin ng ibang mga bansa. Talo pa natin ibang bansa. Dito sa Pilipinas, pag nag-aral ka sa public school na magagaling naman ng mga nagtuturo ngayon, ang totoo, mas magagaling po yung ibang tagapagturo sa public school. Ano? Pag nag-aral ka ng elementary, high school, college ng public school, ang puproblemahin mo na lang baon mo at mga gastusin sa project. Pero yung matrikula, wala na yan. Sagot na ng pamahalaan yan. And in fairness, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung libreng college nag-umpisa nung panahon niya. O, ayan ha. Duterte lo yan. 6:32 ng umaga. Naimbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon. Gising na. Ang Pilipinas ang number 1 producer ng basura na umaabot sa 22 milyon tonelada kada taon. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, bulto ng basura ay mula Metro Manila na nasa 3.65 milyong tonelada. Number 1 ang navotas. Teka Giselle, ano ibig nyo sabihin ang Pilipinas ang number 1? Number 1 sa buong mundo? Ano tong balita na to? Number 1 ba to sa buong mundo? Number 1 basura, magbabasura ta. Sagutin natin to kasi baka sabihin naman natin masyado natin pinapahiya sarili natin. Number 1 ba tayo sa buong mundo sa dami ng basura na nalilikha? O ganon? Ayun, Pilipinas lang ang hindi, gusto natin tama yung impormasyon at medyo kompleto. Kasi ang nakalagay dito, Pilipinas ang number 1 producer ng bansa. Sa buong mundo ba to? Sa buong mundo? Hindi ko tatapusin to. Hindi ko aalis dito sa balita na to hanggat hindi nyo sinasabi sa akin to. Hanapin ko na nga. Ako na nga maghanap. Hanapin ko lang po, mga kaibigan. Ano ba yung pinagkuha ng balita? Ayun. Kasi, alam nyo, sa dami ng, meron niyang, halimbawa, ang Japan, nag-export pa nga ng basura dito sa Pilipinas ang Japan dahil sa dami ng basura nila kaya gusto nating malaman, baka naman masyado natin sinasaktan yung sarili natin. Okay lang namang magbalita ng Giselle, number 1 tayo sa walang detalye. Okay. Okay. Ganito na lang. Babaguhin ko yung balita, ha? Ito, nakasulat to. Pilipinas ang number 1. Si Mang Malu inedit yata ni Mang Malu yan. Ganon. Hindi tayo number 1. Bihira. Ayan, kalimutan nyo muna tong balita na to. Kalimutan nyo muna, ha? Ito, ha? Kalimutan nyo muna to isang balita na to. Mga nakikinig sa atin, kalimutan at hahanapin namin yung pinagmulan ng balita na yan. 6:34 ng umaga, muling nakaranas ng panibagong pambubuli ang barko ng Pilipinas mula sa China Coast Guard at Maritime Militia noong nakaraang linggo. Ayon kay US Security Expert Ray Powell, biktima ng panibagong harassment ang BRP Malabrigo ng Philippine Coast Guard nang harangin ng 6 na barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at paulit-ulit nagsagawa ng dangerous swarming at bow crossing maneuvers sa loob ng 21 oras simula hating gabi noong Marso 7. Nangyari po ang insidente habang nagpapatrolya ang BRP Malabrigo sa Bajo de Masinloc. 10 naman ang sugatan sa pagsabog ng tangke ng tubig sa Barangay Tambo, Parañaque City.
Kabilang sa mga sugatan na isang 13 anyos na na-dislocate ang buto sa kanang paa at kailangan tahiin pa ang sugat. Ayon sa mga saksi, bumigay ang water tanker sa rooftop ng 11 floors na gusali sa Quirino Avenue pero hindi pa malinaw ang dahilan. Bumagsak pa ang tubig sa kalsada mula rooftop at tinangay ang ilang sasakyan kabilang ang isang SUV at e-trike. At may follow-up po dyan si RH27 Noche Cacas tungkol po sa bumigay na water tanker sa Tambo, Parañaque. 27 Noche Cacas, Kamin Noche. Magandang morning na Anthony at nandito tayo sa site saan ay doon ang gagaling, makita natin, doon ang gagaling yung debris na bumagsak dito sa baba mula doon sa 11th floor nitong 505 building. At katabi natin ngayon si Denson ng Denson Cano ng Barangay Tambo. Sir, ano na yung pinaka-update dito sa incident? As of now po, still ongoing pa po yung investigation po natin. Although lahat naman po ng patients is nakalabas naman na po sila. So may lumutang na ba na may-ari itong naturang sasali? Wala pa naman po wala pa pong lumulutang na may-ari. Pero yung nag-aasikaso po sa mga pasyente is yung admin po nila as per po dun sa lumapit sa amin nung gabi po nung nangyari po yung insidente. Okay, so how about sa mga injured person? Sinagot po ba ng management yung gastusin hospital? Opo, sinagot naman po nila lahat yung gastusin ng mga pasyente. Pero batay sa inyong nakitang nung gabi na yun, Sabado, Opo. ano yung nakita nyo doon sa tangke ng tubig? Ba bumigay? Feeling ko po kasi parang yung auto switch off po nila, either nag-fault po siya or wala po. Kasi hindi ko po masagot din dahil inaantay pa rin po namin yung investigation po ng ating kapulisan po. So, operation pa rin itong building o hindi na? As of now po, mukhang stop operation naman po sila. Tsaka nililinis pa po nila, tinaayos pa po nila yung mga debris po na nahulog po. Yan, Anthony? Okay naman na. Dapat di na nangyayari yan. Napakadelikado, no? Buti na lang kamo at nasugatan lang, kuyang. Opo. At naibalik na rin na Anthony yung supply ng kuryente dito sa lugar habang patuloy yung investigation ng Parañaque PM. Maraming salamat IC Denson Cano. Mula po sa Pilipinas, DCRH, ako sinasinakan sa tuloy sa pagbabalita sama-sama tayo Pilipino. Thank you, 27 Noche Cacas. Samantala, nasabat ng mga tauhan ng Philippine Navy ang nasa 64 na milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa Tawi-Tawi at ngayon na i-turn over na sa Bureau of Customs. Ayon kay Rear Admiral Don Anthony Miraflor, pinuno ng Naval Forces Western Mindanao, nakumpiska nila ang nasa 2,000 kahon ng smuggled na sigarilyo, lula ng ML Yasmin na pinaniniwala ang galing sa Indonesia. ACS Balita. Susunod, Tito Boy. Meron daw pong naghahamon. May naghahamon sa mga opisyal ng gobyerno. Manindigan, magsalita laban sa pambubuli ng China. Sinets Itets. Sino ba itong naghahamon na ito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride.
ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, doon po sa mga nagtatanong kung asaan yung namimigay ng pera. Hindi po tupad to, hindi tupad o AX. At saka, nga pala, ba't ba pag may namimigay ng AX saka tupad may senador, may congressman, hindi sa inyo yan. Wala kayo dapat yan. Tama yung sinabi ni Senator Coco Pimentel Hindi nararapat na makita ang mga congressman o senador sa pamimigay ng AX dahil hindi naman yung trabaho yan. Hindi nyo trabaho at may trabaho dyan yung concerned government agency. Wag kayo, para kasing lumilito, kayo may-ari ng pera Tapos pinamimigay nyo sa mga tao dahil picture, ganon. Niutang na loob yung mga tao. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kausapin nga natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela. Commodore, magandang morning. Si Katunying po ito. Hello, Sir Anthony. Magandang morning din po sa inyo, sir. Opo, antindi nitong pinakawalan ni Chinese President Xi Jinping. Nag-prepare na raw sila for military conflict dyan po sa South China Sea. Ano ba yun? Gera na ba ito? Hindi pa naman po siguro, Sir Anthony, no? Again, hindi lang naman po tayo ang pinaghahandaan ng China, no? They also have concern with Taiwan and the entire South China Sea. Hindi naman tayo ang claimant state lang dito. It also includes Malaysia, Vietnam, and even Brunei. So, I think it's wrong to think na ang statement na to ni President Xi Jinping is only about the Philippines. Secondly, meron din, it's not us, no, na talagang pinaghahandaan nila. I mean, in terms of military capability, tingin ko naman kahit hindi na nila tayo paganda, sa laki naman ng pwersa nila, no? So, I think that statement is not just purely dedicated for the Philippine government. And that's kind of a narrative, no, na minsan nagkakaroon ng misconception ng mga Pilipino na dapat we just choose to be silent about what is happening because when it comes to conflict with China, siguradong talo tayo. I think that's a false dichotomy ng nangyayari sa West Philippine Sea, you know. Right now, what we're just doing is we are exposing the provocation, aggression in the West Philippine Sea. So dapat tingnan natin to in a way na tayo yung nabibiktima, no? Tayo ang nailalagay sa alanganin dahil sa agresibong pagkilos nila. At tayo lamang ang ginagawa lang natin is just we are telling the world and we're also telling the Filipino people about what is at stake at the West Philippine Sea. But again, it's not our intention to go to war against anybody. Actually po, ang dahilan marahil kung bakit naisip ng pati ng ilang mga analysts at mga scholars na ang patama na ito ni President Xi Jinping nakaukol sa atin sapagkat binitawan niya yung salita just a few days after na tayo bomba water cannon na naman, may apat na Navy personnel pa na nasugatan. Hindi naman po siguro, Sir Anthony, no? Nagkataon lang talaga na during that resupply operation, nag-coincide ito sa parang assembly meeting, no, ng Chinese political party. Kaya tumama yung statement niya na to. But not because dahil nagkaroon ng ganyang insidente sa resupply mission, sa kanya sinabi. Hindi ito, it doesn't follow that way. Meron talaga silang annual meeting for those particular dates. Kaya nagtama yung incident na yon after niyang binigay yung statement na yan, Sir Anthony. Mula po nung nagkaroon tayo ng conflict sa China na may kinalaman sa South China Sea, West Philippine Sea, ay ngayong panahon lang na to, ngayong administrasyon lang na to, nagkaroon ng ganitong aggressive na public information
tungkol po sa aggression at tawagin na nating pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ano po? Ito po ba sinasadya? Kasi ang tingin po ng China doon sa ginagawa natin we are being provocative. Well, that's the only way they can respond to the transparency that we're doing, Sir Anthony. No? On the part of the National Task Force West Philippine Sea. Tama po kayo, no? Under this administration, under President Bongbong Marcos, it has been the stand now of the Philippine government to always expose the bullying behavior and the provocative action ng China. But then again, ang tanong dito, kapag tayo pala nagsabi sa tao na tayo binubuli, tayo pa ang nang-provoke? Or, ang gagawin ba natin, we're just going to be silent about it? Ang mangyayari niyan, ito yung cycle of bullying. You are going to be bullied kasi ikaw na lang nakakaalam. And secondly, ang mga Pilipino, the more you keep silent about it, magkakaroon na sila ng pag-iisip na wala naman na palang tension sa West Philippine Sea. Ngayon, kung merong Pilipino mangingisda, may interview ng kasama natin sa media, Sir Anthony. Sabi niya, binuli siya. Ang mangyayari niya, baka siya pa yung mabash Sabihin, fake news. Kasi wala kang sinasabi ang gobyerno di ba? And third, paano tayo makakahingi ng tulong sa ibang bansa for security cooperation, for the alliance, for the support of the modernization of the armed forces of the Philippines, and even acquisition of Coast Guard vessels. Kung tayo mismo, ayaw nating sabihin sa kanila na kailangan natin yan kasi patuloy ang pambubuli ng China sa atin. So ito ngayon ang ina-advise ng ating Pangulo, Sir Anthony. Una, malaman ng mga Pilipino na hanggang ngayon, ginigipit ang mga Pilipinong mangingisda. Malaman ng mga Pilipino na until now, nahihirapan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard binubuli pa din. And secondly, for the international community to be aware na ang China, iba ang sinasabi nila sa mga diplomatic channels na yan at sa mga bilateral talks na yan sa ginagawa nila. They may appear to be saying good things about what they do, But in reality, with this water cannoning, for example, na ginagawa nila sa supply boat natin, na walang kalaban-laban, this is an opportunity for the Philippine government to educate the Filipino people and to tell the world that China is the bully country that doesn't adhere to the international law, and they are not also in conformity with the rules-based order that we are all enjoying. Opo. Okay. Meron po tayong, sa aking pagbabasa dun sa sinasabi nyo ngayon, meron tayong tatlong audience dito Una, ang mga Pilipino, sabi nyo nga, to inform and to educate our countrymen, mukha namang umiepekto sapagkat may survey po ang Okta Research na 7 out of 10 yata na mga kalalakihan handang mamatay dahil sa iyo, sabi nga sa ating pambansang awit. Pangalawa, international community, mukhang may epekto naman sapagkat nagkakaisa po ang mga demokratikong bansa, makakapangyarihang bansa sa pagsasabing, oo nga, mali ang China doon. Kaya yung transparency natin mukhang umiepekto, at least doon sa dalawang audience yun na yun. Pero sa pangatlong audience nyo, na yung China mismo, you're being transparent or are being transparent, sa tingin nyo po ba umiepekto sa kanila o wa-effect? Well, una sa lahat, Sir Antonino, merong dalawang bagay kang kailangan mong tingnan whenever you look at how China will behave. Of course, they also have their own different audience. Kung mapapansin mo, Sir Anthony, every time na magpapatol tayo, for example, sa Baho de Masinloc, ay hindi nila tayo napalis. Sinasabi nila, napalis nila tayo. Secondly, pag nag-resupply tayo, sinasabi nila successfully, nag-carry out sila ng maritime law enforcement to prevent the Philippine government from trespassing sa mga waters na to. Hindi naman yan intention nila para sa international community. That is their domestic audience as well. So, for President Xi Jinping, he also balances his domestic audience because he doesn't want to appear na he is very weak as a
as a Communist Party leader, no? So, para sa kanya, what matters to him is the domestic audience. Yes. And the other audience is, of course, the international community. Well, obviously, with the transparency initiative that we have been doing for more than a year now, it has been very effective. Nasabi mo nga, Sir Anthony, more countries now are expressing support and condemnation against China. Meaning, merong reputational costs pagdating sa China. So, you can look at it in different ways, no? Yes. So, ang tanong ngayon, are we effective? I think so, with the number of countries that is imposing reputational costs against China. In one way, hindi lang talaga natin nakikita yan at some point. Dahil, of course, China has to pretend that they are still winning this information operation for their domestic audience. Opo. Okay. Dalawang bagay na lang, Maiklit. Wala na pala ako oras. Ang bilis naman ng usapan. Kaumpisa na natin magkwentuhan. Wala na pala tayo oras. Commodore. Okay. You were quoted as saying na ganito, addressing the government officials, sabi niyo raw, manindigan kayo, magsalita kayo laban sa pambubuli ng China. Sino ba ang government officials yung tinutukoy niyo ron? Well, una sa lahat, no, we should, as Filipinos, we should toe the line, support the objective of our President Bongbong Marcos. Ang nakakalungkot, may mga ilan, no, sa gobyerno na nananatiling tahimik para suportahan ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, at ang mga maangisdang nabubuli. I think obligation, no, ng kahit na sinong official sa gobyerno, whether you are appointed, elected, or you're a career government official, kailangan nating tindigan ng West Philippine Sea. Kailangan nating suportahan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. At kailangan nating manindigan para sa mga Pilipinong mangingisda. Kung hindi mo yan magagawa, kailangan mong suriin siguro ang sarili mo para itanong mo kung ano ba talaga ang posisyon at masasabi mo ba talagang public servant ka para sa mga kababayan nating Pilipino. May senador bang kwan? May senador, halimbawa, may senador bang hindi umiimik sa West Philippine Sea na tingin niyo ay dapat nang magsalita ngayon? Baka napagdududahan siya? Tingin ko, Sir Anthony, mas kilala mo silang lahat at kilala naman natin sila. Pero we don't have to publicly mention their names, Sir Anthony. Sige, kunin lang po, magsabi na lang kayo kung tama ito. Si VP Sara ba ay nagsalita na against China on West Philippine Sea? Again, Sir Anthony, I think you know the answer well. No? Are you urging the Vice President to speak up? Well, I'm urging all government officials, Sir Anthony. Okay po. Okay, last na lang. Sino ba itong mga propagandista? Sabi niyo parang nagagamit pa ng China, mga vloggers, mga Pilipinong vloggers na nagsisilbi pang propagandista ng China for their interest and not for the interest of the Philippines. That is also another measuring stick that we have, Sir Anthony. No? Alam namin na effective kami dahil tumataas ang numbers ng mga trolls, tumataas ang number ng mga propagandista at hindi lang propagandista na vlogger, Sir Anthony, no? Meron pa tayong mga kolumnista na kilala rin natin ngayon. Sino? Na hindi ko na rin alam bakit nagkaganyan na sila ngayon. Sino? Tao ba to? Para nagsusulat ba tayo sa Manila Times? Hindi ko sure, Sir Anthony. Alam nyo, the reason why we are asking Commodore, kasi baka may mga kababayan tayo na hangang-hanga sa mga manunulat, hangang-hanga sa mga vloggers, baka unwittingly sila po ay naaakit na mga. Sabi nga namin dito ni Jerry, may algorithm May algorithm. Kapag kayo nang lagi mong pinapanood, yung mga magkakatropa, yun na lang ang mag-a-appear sa iyong social media at akala mo yun ang totoo dahil yun ang laging lumalabas sa newsfeed mo. I think, Commodore, you should name names para wag pong malinlang ang ating mga kababayan. Actually, sabi ko nga sa mga kababayan natin, while you are in the comfort of your homes, kapag ikaw, ordinaryong Pilipino, nagsa-social media ka, may makita kang fake news, you should place a comment, sabihin mo mali yung sinasabi niya. Dahil totoo yung comment mo kanina, Sir Anthony, no?
merong ordinaryong Pilipino na ang algorithm niya baka malak doon sa certain personality. Yes. Kaya nga I'm encouraging all Filipinos, no, kapag dumaan sa newsfeed mo yan, whether Instagram or Facebook, you should place a comment and condemn such a irresponsible statement na nagpropagate ng Chinese fake news. Mhm. Commodore J. Tariela, sana next time ilista mo na yung pangalan ng mga yan. Kung po yun, tingin ko nasa higher ground po kayo doon to name them because you are speaking for the interest of the Filipinos and the Philippines. Maraming salamat po, Commodore. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Sir Anthony. Si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna sa pangalan ni Jerry Baha. ACS Balita. Sama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, 1 minuto bago mag alas 7. Abangan po nyo si Sherwin Alfaro na namimigay ng pera pagkalipas lang ng 3 araw. Ang tanong, nasaan ka na, Ninong? RA6 Sherwin Alfaro, where are you? Yes, magandang umaga, Katunying. At dito nga sa boundary ng Barangay Santo Niño at Barangay Maisan, may isang barangay tanod na gabi pa lang dala-dala niya sa kanyang duty yung kanyang radyo at nakatutok sa programa ng DZRH mula ating gabi hanggang ngayong umaga. Walang patayan yung kanyang radyo. Magandang umaga. Ito, kasama natin ang napakasipag na Nestor C. Asan yung bound? Kaya na, makikipasok na kami ng papasok kami sa dyan, Eto, Romero Peke pa na yung tunog. Ayun, ayun yung radyo. Transistor. Ayan. Tatay. Apo. Napuputol. Galing araw. Alas 11 ng ating gabi. Ano ang pinakikinggan mo? Gabi ng lagim po. Mula gabi ng lagim. Biruin mo yan. Napuputol, Sherwin. Sayang. Napuputol. Hilahin mo na si Kuyang doon sa labas. Ako. Oo, para magkarinigan tayo, no? Mga si Anthony Taberna po. Ayun lang po. Das. Yung? Dahil Pordos. Ika. Premyo. Ano? Pumili kayo ng isa lang. Ayan. Isipat ko sa ilaw. Ayun. Hindi fake yan. Wala yung sisiw Hindi niya nakuha yung sisiw doon. Hindi fake. Napuputol. Sayang naman yung ating huntahan na Sherwin. Ayan, binigyan pa ni Sherwin ng isang bayong. At meron pa kasawang bigas. May kasama pang bigas, Ayos, kompleto. Thank you po. Salamat daw, Anthony. Mukhang mahinasid ka lang dito sa looban. Nasa looban kami. Ayan Kaya naman tumutok lamang kayo sa programa ng DZRH at baka kayo susunod nating winner sa mas mataas promo kung saan mas malakas na mamimigay tayo ng premyo ngayong season ay lahat susuyur na para barangay looban para maabot kayo at mapadalhan premyo. Ayos. Si RH6 Sherwin Alfaro ay namudmod, pinamili pa sa lilibuhin. Isa lang pala ang ipadadampot. Maraming Thank you Sherwin. At manatili pong nakatutok sa DZRH sa kalakaran po. Hindi lang ngayon yan, araw-araw yan.
isang truck na pera yata yung dineliver dito no isang araw eh. Kaya lang, pa isa-isa lang para marami mabigyan. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Standby lang, RH52 Edniel Parosa at kay RH6 Val Gonzales. Sandali po lamang. Norman, andyan ka pala. Sige, ikaw na. Number, bagong-bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Lunes, 11 ng Marso 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. 2 taong gulang na bata nilapa ng mga aso. Natanggalan pa ng tenga, kritikal sa Samar. LTO Director sa Calabarzon inireklamo sa Malacanang nangongotong daw ng 25,000 buwan-buwan. Higit 100 milyong pisong halaga ng cocaine na alambat ng isang mangingisda sa karagatan ng Eastern Samar. Chacha, ito pong RBH number 7, isasala na ngayon sa plenaryo ng Kamara. Dating Pangulong Duterte at Pastor Apollo Kibuloy naispatan sa isang pagtitipon sa Davao City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, nilapa ng 3 hanggang 4 na aso ang isang 2 taong gulang na batang babae sa Calbiga, Samar. Sa report ng Samar Provincial Hospital, inatake ng 3 hanggang 4 na aso ang biktima na kinilalang si Sheila na residente ng barangay Timbangan. Batay sa investigasyon, sinundan ang bata ang nanay nitong papasok na sa trabaho. Ngunit naligaw ito at napunta sa isang babuyan na binabantayan ng mga aso na hindi nakatali at dito na siya pinagkakagat at pinagkakalmot. Critical po ang kondisyon ng bata na natanggalan pa ng tenga. Naku po, nanang ko po. Habang tadtad ng kagat ang buong katawan. Sus Mariano Kaindo, naninikip ang dibdib ko dito. 2 taong gulang lang po yan eh. Nilapa ng aso. Sus Mariano Kaindo. Ay nako. Ito pa isa. Isang opisyal ng Land Transportation Office sa Calabarzon ang inireklamo ng mga bus driver at operator dahil sa amunay pangungotong sa kanila ng 50,000 piso. Ang reklamo ay ipinarating. Teka, mali ba yung binasa ko, Yuel, kanina? Yung headline ko. Nabawasan na. 25,000 lang yung sa headline dito sa body. 50,000 na. Ganon. Meron palang iba. Merong monthly. Isang opisyal ng LTO sa Calabarzon ang inireklamo ng mga bus driver at operator dahil sa amunay pangungotong sa kanila ng 50,000 piso.
Ang reklamo ay pinarating ng mga driver at operator kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng Presidential Presidential Action Center. Bukod sa 50,000 kotong, hinihingan din umano sila ni LTO Region 4A Director Cupido. Ang ganda ng pangalan. Cupido, Jerry Asuncion. Wow, namamana. Namamana. Dapat dito hindi namamana, nanunungkit ng 25,000 pesos kada buwan upang hindi sila hulihin. Iba pa yung 50,000, mother. Sa 25,000 buwan-buwan, ito naman retainer. Abogado. Kabilang sa pumirma sa reklamo ang mga driver at operator na may rutang Cavite PITX at Cavite Batangas. Matindi ka, Direktor. Sana ay makasagot ka dito, Direktor. Mabigat ito at pumirma yung mga nagre-reklamo eh. Eto, nag-message sa atin si baka pwedeng tawagan mo, Yuel, tawagan mo si LTO Chief Bigor Mendoza. Ito, nagme-message sa atin. Mukhang ipinorward sa kanila mismo ng Malacanang itong reklamo. Kasi po ang reklamo permado ng mga totoong tao. Ito po yung mga may pirma eh. Federico Callejas ng Celi Rosa Transport, Henry Cayaw ng Lorna Express. Ayan. Francis Caballero ng Floral de Liner, Teddy Leasing, Chairman. Ayan. So ito po yung may mga sinumpaang salaysay pa po eh. Yung mga So ito ang magandang reklamo, no? Yung reklamo, mother, hindi sit-sit lang, pinirmahan talaga nila. At ito po ay notaryado pa yung kanila pong reklamo. Patunay na hindi ito kwentuhan lang. At least handa silang gano'n naman dapat yung nag-uulat. Nakahandang malinaw ang pangalan ng nag-uulat. Hindi ba, Kuya Jerry Labasan? Samantala, alamin nga natin tong update naman dito sa pina-follow up ni RH5 Val Gonzales. Si RH5 Val Gonzales meron daw opisyal ng pulis na nananakit ng mga trainee. Na-aksyon na ba yan? Alamin nga natin ang balita mo mula kay RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Anthony, sinilbihan na ng 1-month suspension without pay ang isang police major dahil sa pananakit ng 25 mga trainees sa Pinas. Ang sinuspinde ng National Capital Region Police Office ay si Police Major Nomi Sia, ating head ng Administrative Resources Management Section ng Las Piñas City Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagugat ang kaso laban kay Sia matapos itong magwala sa galit ng malate sa pagdating ng mga trainees na kanyang ipinatawag para sa accounting isang araw bago ang barangay at SK elections noong October 2023. Sa investigasyon ng NCRPO, lumalabas na pagdating ng mga trainees ay pinaghahampas ng dalang arnis ni Major Sia ang mga ito. Bagamat sa ngayon ay mga regular member na ng PNP ang mga biktima at inatras na nila ang kasong kriminal, subalit naharap pa rin ito sa kasong administratibo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH5 Val Gonzales. Andito naman si RH52 Edniel Paroza. Ito naman ay follow-up dun sa mga kinakabahan na mga driver ng e-bike at e-trike dahil ibabawal na sila sa mga main thoroughfares. RH52 Edniel Paroza. Come in, Edniel! Tatungin, tatalakayin sa pulong ng Metro Manila Council ang IRR o yung Implementing Rules and Regulations ang paggamit ng e-bike at e-trike sa Kalakang, Maynila.
Ayon sa Metro Manila Development Authority, pamumunuan ni MMDA Chairperson Don Artes, itong pulong ay dadalawa ng mga representante hindi lang ng lokal na pamahalaan, kundi maging mula sa Land Transportation Office. Isasagawa itong pulong na susundan ng anunsyo sa publiko mamayayang hapon sa headquarters ng MMDA sa lungsod ng Pasig. Nauna rito, inanunsyo na nga ng MMDA at MMC ang pagbabawal sa naturang electronic light vehicles sa hindi bababa sa 19 na national thoroughfares sa Kamaynilaan. Bukod pa sa idadagdag ng mga kalsada, bawat lokal na pamahalaan, target ng MMDA na pagmultahin itong mga mahuhuli ng 2,500 pesos habang impound naman ang aabutin ang mga walang lisensyang e-trike at e-bike riders. Samantala, bago itong meeting mamaya sa Pasig City, pinuntahan na natin itong syudad sapagkat may bagong bukas dito na solar-powered charging station para sa mga e-bike at e-trike vehicles. Matatagpuan dito sa Pasig Kabuhayan Center sa Barangay Santa Lucia ang charging station na kayang magkarga ng kuryente sa 6 na electronic vehicles pang sabay-sabay. Bukod sa tipid at linis nitong charging station na nakadepende sa solar power, inanunsyo na pamahalang lungsod ng Pasig na bubuksan ito ng libre sa publiko. Inatapos na lamang daw itong training ng mga tauhan bago pahintulutan yung mga Pasigueñong e-bike at e-trike owners na magamit ito ng walang bayad. Naabutan lang natin dito ngayong umaga, Anthony, itong mga tauhan ng Bantay Pasig Division, pero wala pang gumagamit itong charging station na debarya o kailangan pasukan ng coins para mai-operate, oras na maging bukas sa publiko. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Laser H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa iyo, 52, Edniel Parrosa. Susunod! Ito, mahaba-haba ang usapan natin dito kay Asek Vigor Mendoza. Siya po ang LTO chief natin. Marami tayong itatanong, lalo na itong inirereklamo. Naku, regional director pa naman ito. At mabigat ang reklamo at ang mga nagreklamo, hindi basta sit-sit lang. Ito ay sumulat sa Pangulo. Sus Mariano, matindi. Asek, standby ka lang ha. Medyo hahabaan natin yung i-unload ko lang itong mga komersyal para hindi tayo nagmamadali. At hindi lang yan. Yung mga mangingisda daw po sa Samar, ang nabingwit, cocaine. Grabe. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:24. This time check is Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. $7:29 na, Director Dani sa Ayag. Kausapin natin ang bossing, ang hepe ng LTO Land Transportation Office, si Assistant Secretary Vigor Mendoza. Asek, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Katunying. Opo, nako mabigat itong reklamo kay Pangulong Bongbong Marcos Dumiretso ito. Itong mga drivers at operators diyan sa Cavite laban dun sa inyong LTO Regional Director sa Calabarzon, sir? Opo, Katunying, no, actually, nagpapasalamat una sa iyo, no, kasi for the first, nabalitaan ko to nung Biyernes, nakita ko po yung sulat, pero ngayong umaga ko lang nakita yung pinadala mo sa akin, yung sworn statements, no? So, that changes everything, no, kasi yun ang kailangan natin, yung sworn statement na ganyan, So, although iimbestigahan na po natin yan, no, pero maganda yung may sworn statement na po yan. So we will start the investigation rolling today. Medyo kaya po natin sinasabing mabigat, nabanggit nyo na may sworn statement dito, hindi basta-basta to. Ito ay notaryado, hindi katulad ng iba na anonymous ang complaint. Mahirap yun mahirap mag-imbestiga pagka gano'n, wala kang matanong. Ang dami naman gano'n, ang dali-dali naman talagang siraan ang isang nakaupo opisyal ng pamahalaan. Pero ito, sworn statement at specific po yung reklamo, Chief, 50,000 daw bawat operator para lang makausap si Chief. At nagtatara ng 25,000 per month. Opo, malinaw yung allegation sa ating sworn statement na medyo mabigat, Katunying, no?
Talagang hindi natin ito tolerate yan. Kung totoo yan, talagang kung sino man ang liable, no, sa ating organisasyon, talagang mananagot po sila. Ano po ang proseso ng investigasyon? Di ba pagka ganito ay meron tinatawag na preventive suspension pending investigation? Opo, 2 levels po yan, no? Yung mga below presidential appointee position, yung mga salary grade 24 and below, pwede ko na pong actionan yung mga bagay na ganyan. Pero anything above that, I will have to recommend to the department kung anong yung aming suggested course of action. Ganun pala. Pagka pala ganitong director ay ito siya po presidential appointee, ano? Opo. Pagka ganun pala, sa department level pa yan makakarating. Oo, wala po kung authority to suspend, no, yung mga presidential appointees po. But at the onset, ito po offhand, would you recommend to suspend him preventively? Papatawag po natin yung complainant, no, para patunayan nila yung kanilang sinumpaang salaysay, at least na sila mismo ang pumirma ho yan, at yun na nga po, na totoo yung mga sinasabi nila dun sa salaysay na yan. So on that basis and initial preliminary investigation lang po, no, we can make a recommendation na po sa sekretarya. I hope to do this today, Katunying, para bukas makapag-recommenda na po kay sekretarya. Ang bilis ng yan action. Ngayong araw lang na to, patawag nyo na lahat, pati complainant, pati si director, no? Pati si director. Pati si director, of course, pati si director, para naman mapapagbigyan natin si director to explain also, no, para mababuo natin yung picture and to give everybody a fair chance before we make our recommendation tomorrow. Pero nung nakita nyo po yung sulat na ito, ano po naramdaman nyo? Uso pa pala yan, yung mga ganyang, akala ko wala na yan eh. Nalungkot po ako dahil unang-una, kung hindi totoo yan, ibang klase ring pangpaninira sa ating direktor, no? Pero ngayong umaga na may sworn statement na nakita ko, Katunying, no, that changes everything also, no? Of course, we will have to act on it accordingly. Sa rami-raming problema ng LTO na hinaharap natin ngayon, madadagdagan pang ganito, no? So, sana, hindi na nangyari to, sana hindi totoo, no? Pero we will have to investigate. Oo. Pero hindi naman siguro kay director lang yan ang investigasyon, ASEC. Opo. Talagang top to bottom po to. Hindi ba pwedeng ganyan lang, no? Talagang top to bottom. Lahat ng involved, kailangan managot po yan. ASEC, maiba lang ako. Wala pa akong lisensya Nag-expire na yung lisensya ko nung January, nung birthday ko. Ano babalita sa lisensya natin? Hopeful po ako, Katunying. Ito Marso, ang aking talagang target na matapos ko na the first supply should be able to come in itong buwan ng Marso, no? Ayoko lang magsabi ng tapos kasi minsan nati-TRO ako So, yun ang malas Pero I'm very confident na masolbadan na to, yung first supply dumating to Marso para maayos na lang natin ang delivery ng ating lisensya. Ito po ba yung binabanggit nyo na government to government? Ang una, dalawang action na taken ho yan, no? Nabanggit na ho namin yung government to government. Pangalawa, yung ating kaso na nakabinbin sa Court of Appeal, submitted for resolution na po yan, no? So, either of two, whichever comes first. Ang tinutukoy po natin dito ay gaano kadaming lisensya, license cards? Yung dalawang supply, pag natuloy po yung dalawang yan, that will give us around 9.7 million licenses, Katunying. Sufficiente na po yan, sobra-sobra na yan for our 2024 requirements. Kasama na yung backlog, sakop na po yan. Okay, last na lang. Naalala ko, nung huli ko kayo nakausap, ang pinag-usapan natin tungkol sa e-bike, e-trike, nagkatotoo na, binabanggit natin. Na ang mga e-bike, e-trike ay ibabawal na sa mga highway. Ayun, at least dito sa Metro Manila, talagang stricto nila ipatutupad yan. At ang pangalawa, yung napag-usapan natin na dapat po ay may lisensya ang nagmamaneho na at lalo't namamasada. Opo. In fact, meron nung meeting bukas ng umaga
tinatawag po ng DILG. Kasama na rin dito ang Department of Energy, Department of Transportation at LTO para sabay-sabay yung coordination ho namin sa pagitan to. No? Yung una, yung issue ng lisensya sa mga magpapatakbo ng mga light electric vehicles sa major thoroughfares. Yung pangalawa, yung roadworthiness standard. Ano magiging standard natin para payagan itong mga light electric vehicles sa ating mga lansangan? So dapat talaga, saka isip-isipin nyo, magmamana yun, hindi naiintindihan yung traffic rules and regulations. Paano naman yun? Eksakto, Kenson. Kaya sabi ko, nung nalaman ko to, alam ko, pinag-uusapan lang natin to, mga kakailang buwan lang eh. Opo. Naging totoo na. Talagang we will have to do it. Opo. Director, Asek, maraming salamat po sa inyo. Hingi po kami ng follow-up sa inyo tungkol sa inyong recommendation bukas kay Director, ano ba, first name ba niya Cupido o last name? The middle name. Jerry Cupido Asuncion. Jerry Cupido Asuncion. Yan, para lang po maitama namin. Jerry Cupido Asuncion. Okay, thank you so much, Chief. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Magandang umaga po. Si Asek Vigor Mendoza, ang hepe ng LTO. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. This time check is Pumitik dyan, yung mga maniniyot dyan, mga shooter. Pwede po kayong sumali dito sa PAGCOR Photo Contest. Nagsimula na po yan nung pang isang buwan. Kaya yung po mga amateur, pati professional na mga photographers, sumali na kayo dito po sa PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema po ay Harvest Time. Ito po yung naglalayong ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Sinabi po ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na ang kagandahan po ngayon meron ng bagong drone category. Ayan. Yung bang lumilipad na ganyan, makukuha na mo yung kabuuan mula sa himpapawid. Magagal. Marami ng murang ngayon yung drone. Ngayon ay kahit mga estudyante nagdo-drone na Bukod po sa drone, meron pa rin yung conventional category, tampok po yung mga larawang kuha gamit ng digital camera, at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Ang dami po na papremyo dyan, tiba-tiba ang mga mananalo. Umaabot na po sa 2.23 million ang kabuang cash prizes na inilaan po dyan ng PAGCOR. Kaya ano pa hinihintay nyo? Yung pong mga may nakuhang larawan mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024, yun po ang dapat ay maging laman nung entry po ninyo. Yan, ganun sana. At ang maganda pa rito, kahit 16 years old ka pa lang, pwede ka nang sumali. Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:44 na umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Sa mga waray-waray dyan, narinig nyo na ba tong balitang to? Nabingwit po ng isang mangisda ang 106 million pesos na halaga ng cocaine bricks sa karagatan ng barangay Tangbo, Arteche sa Eastern Samar. Tinurn over ng 62 anyos na si Samuel Dalimpapas sa mga otoridad ang natagpuan dalawang malaking plastic na naglalaman ng kontrabando. Inakala umano niya noong una na bulto ng cash ang palutang-lutang sa karagatan, pero nang buksan ay nalaman niyang cocaine pala ang laman. Nakabalot po sa fishnet ang cocaine bricks na ihawak na ng PDEA. Aalamin muna kung talagang ito'y cocaine. Hindi po ito ang unang pagkakataon na may nagtatapon po ng cocaine sa karagatan, pero ito pala isang pamamaraan nila para maipasok sa bansa ang imported na illegal na droga. Usapang karagatan pa rin, meron daw pong isang pampaserong barko na sumadsad sa dagat ng Romblon. Si RH29 Boy Gonzales may detalye. 29 Tito Boy.
Anthony, sinisiyasat na Anthony ng Philippine Coast Guard ang dahilan ng pagsasyad ng isang barko na may sakay na may sa 200 katao bago maghating gabi kagabi. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson na Rear Admiral Arman Barilo, may sakay na 108 na pasero, 55 tripulante at 21 rolling cargos o mga trucks ang MV SWM Salve Regina ng mabahalaw ito sa sitio Agbuyog, Barangay Kapaklan na Romblon na bandang alas 11:45 kagabi. Ayon kay Balilo, agad na nagsagawa ng operasyon ang Coast Guard Station Romblon at lokal na pamahalaan ng Romblon sa privado sector para tulungan ang mga pasahero. Bago mag-alas 4 na madaling araw kanina, nadala na sa Romblon na public plaza ang lahat ng pasahero habang naiwan naman ang mga tripulante para i-monitor ang barko. Wala namang naiulat ayon kay Balilo na pagtagas ng langis mula sa sumudsad na barko at inaalam pa ang dahilan ng naturang insidente. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Dosales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Tito Boy. Samantala, pagdedebatihan na sa plenaryo ng Kamara ang Economic Charter Change o ang Resolution of Both Houses number 7. Ayon kay Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., tatalakayin sa plenaryo ang report ng Committee of the Whole ngayong araw. Inaasahang magiging maikli lang ang plenary debates, lalo target nilang aprubahan ang resolusyon sa Miyerkules. Sinabi pa ni Gonzales na plano ng Kamara na aprubahan sa ikatlot pinal na pagbasa ang Economic Chacha bago ang Semana Santa sa Marso 23. Hindi nagtatago si Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na wanted sa Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng iba't ibang akusasyon laban sa kanya, kabilang ang sex trafficking. Ito yung makaraang lumutang ang mga larawan sa social media na kung saan makikita itong kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang vloggers at iba pang social media influencers. Yun, sila pala yun. Parang kilala ko yung, yung ibang mga influencer yan. Kuya Mark Lopez, kumusta naman? Nandiyan ka pala. Sa report ng online news sa Politico, ibinahagi ng content creator na si Boss Dada sa FB page dito ang mga picture na kasama nila sina Duterte at Kibuloy. Nag-post din ang larawan ng vlogger na si Banat Bay siguro to, Banat Bay. Kasama sina former President Duterte at Kibuloy na tila nasa isang multipurpose arena na pag-aari ng pastor sa Davao City. Si Kibuloy ay nasa wanted list ng US Federal Bureau of Investigation dahil sa mga kasong sex trafficking, cash smuggling, coercion, fraud at conspiracy. Kinontempt naman siya ng komite ni Senator Risa Ontiveros pero hinarang ng apat na senador sa pangunguna ni Senator Robin Padilla. Susunod, Tito Boy. Sino itong komedyante na dating basketball player? Mahilig daw mag-sharon sa mga handaan. Mag-sharon? Magbalot. Balutin mo ako. Yung siguro yun. Sharon. Akala ko kung ano Sharon. No? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Ay. Magandang morning kay Kuya Adrian Bersamin. Kuya Adrian Bersamin, nabalitaan nyo ba itong nangyari dun sa Calabarzon LTO Chief, Kuya Adrian? Ang tindi nito, no? Tindi. Kay Presidente Marcos pa mismo nagsumbong yung mga driver at operator. Sila, ganun talaga. Kapag meron po kayong reklamo laban kanino man, hindi pwede yung bang yung sumbong tapos takbo. Suntok takbo. Hindi pwede yon. Dapat isulat nyo yung pangalan nyo. Kung meron kayong prueba, ilakip nyo yun. Sumpaan nyo yung salaysay ninyo. Ayun. Nakasulat at nakapirma kayo dun sa ibabaw ng pangalan nyo.
yari, talagang ma-action. Kailangan harapin ang mga inirereklamo. Kasi lumilitaw Yuel kapag ka hindi nakapirma. Pag hindi nakakala ay sinisiraan lang yan si Hepe. Sinisiraan na si Hepe, hindi. Tinamaan lang kasi hindi gano'n. Pero pag pinirma mo, binanggit mo kung kailan kahiningian, kung yung mga circumstances, yari. Ito, diniretso kay Presidente. Kaya siguro ako, nakikinikinit ako na itong si Direktor ay may paglalagyan. Anyway, baka naman yung bubong ng bahay niya butas na. Magpalit na kayo. Ito ang best time para magpalit ng bubong ng bahay. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Dito Albert Nagales, maganda morning. Kay Kuya Jerry Labasan, maganda morning. At kay Kuya Romel de la Cruz ng Commonwealth. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o with family. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap na sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman, kung gusto mong makapag-test drive, pumunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. O kung gusto namang kilatisin itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ay mag-login lang sa kanilang website cherryauto.ph. Yun, sandali po lamang. Standby, Morley Alinyo, ikaw na ang susunod. RH number 1. Commute time. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Showbiz. Magandang dilag. Ay. Magandang umaga sa ating mga magsasaka. Nakakarating ba sa inyo ang mga ayudang pataba? O kaya binhi? O nakatanim na kayo nung dumating? Yung mga LGU natin dapat naman walang pinipili, dapat hindi walang favoritism pagka namamahagi ng ayuda, lalo na sa ating mga magsasaka.
Happy birthday kay Raya Kapulong ng ABS-CBN. Uy, Raya, birthday mo pala. Binabati ka ni Val Gonzales. Magandang morning kay Kong Doming Mariano. Kong Doming, magandang morning. Wala ba tayong mangga dyan? Sabi siguro ni Kong Doming. Hindi ka pa ba na-diabetes sa mangga? Sino ba itong komedyante na dating basketball player? Mahilig daw mag-sharon sa mga handaan. Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying. Nakakaloka sa super mega nakakabaliw ang ating topic ngayon na kung saan itong komedyanteng aktor na sportsman ay mahilig mag-sharon. Naku, the latest na sinaron niya ay yung alak na kanilang iniinom nung wala pa sa kalahati, konti pa lang nagagamit, naiuwi niya na. Mahilig siyang mag-uuwi ng kung ano-ano sa mga handaan. Tulad din siya ng kanyang kaibigan na isang komedyante na kapag gusto mag-uwi ay dadaanin sa pagbibiro na buhatin na lahat yan, kunin na lahat yan, ilagay yan sa isang lalagyan. Ganon yung kaibigan niya. Pero siya may pagkadisente kapag nagsisharon. Kumukuha lang siya kung ano ang gusto niya at hindi marami ang kinukuha niya. Pero pagdating sa alak, gusto niya, kanya ang lahat. Ayan, ang naturang aktor na mahilig mag-sharon ay si Actor. Okay. Ito ay nagkaroon ng jowang isa pa ring actress, isang actress na ngayon ay hindi na visible in showbiz. Ayan. Kung tatawagin siya, parang ang pangalan niya ay isa sa mga naging pelikula ni Vice Ganda. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, babu! Thank you, Morley! Ang tanong, totoo ba ang balita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na daw ang administrator ng mga properties ng religious group ni Pastor Kibuloy? Kinonfirm daw po ito ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. At bakit? Iba talaga, ha? Limited lang daw, limited lang. So hindi yung entire property. Kung ganun pa lang nakakausap naman pala si Pastor Kibuloy ng mga tropa pips na vloggers, palagay ko ito ay isang magandang pagkakataon na rin. Baka makumbinsi na si Pastor Kibuloy na umarap sa Senado. Sabi ko nga double-edged kasi si Kuya Romel Fuertes ba ngayon? Mr. Romel Fuertes, ikaw ba ngayon? Ikaw ba ngayon, Mr. Romel Fuertes? Isang karanga lang ang susunod sa akin yung isang Romel Fuertes pala, no? Hindi, ang 2 minuto lang to, Kuya Romel, babanggitin ko lang, ha? Ang sa akin, kumbaga, no-win situation talaga kay Pastor Kibuloy. Dumalo man siya dyan o hindi. Pag hindi siya dumalo, ibig sabihin, may itinatago siya. Pag dumalo naman siya, lalapain naman siya doon. Kaya kung ako magpapayo sa kanya, napalagay ko naman na hindi niya ako pakikinggan dahil hindi naman kami close. Bagamat may picture kami, may picture kaming dalawa, may picture kami. Sasabihin ko sa kanya, puntahan niya ang Senado at doon ipakita niya ang kanyang galing sa pagsasalita. Magaling magsalita si Pastor Kibuloy. Ang totoo, maaakit ka sa kanya pagka halimbawa medyo naniniwala ka, madali kang maniwala sa mga bibig kasi, maaakit ka sa kanya. Ako naman, kapag sa mga senador, kung ako naman sa mga senador, pag humarap si Pastor Kibuloy dyan, ipagpalagay niyong wala muna siyang kasalanan. Kasi katulad ni Senator Rizzo Ontiveros, ang sinasabi niya, yung mga biniktima daw ni Kibuloy, ano ibig sabihin nun? Ay, guilty na. Kaya walang panalo si Pastor Kibuloy dito sa totoo lang. Pero kung ako magpapayo sa'yo,
Pastor Kibuloy, kahit hindi mo pa ako pamanahan, ang ipapayo ko sa iyo, pumunta ka sa Senado. Doon mo ipakita, wala kang panalo. Yung hindi ka humarap, talo ka na doon eh. Yung humarap ka, kahit papano may fighting chance ka doon eh, pagka humarap ka. Doon naman sa mga senador, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, kung ako naman sa inyo, eto, magpapayo uli ako kahit unsolicited. Kung ako naman sa inyo, ang gagawin ko, payuhan nyo si Pastor Kibuloy. Ano ipayo nyo? Payuhan nyo si Pastor Kibuloy na humarap sa Senado. Hindi yung haharangin nyo. Ano magiging president niyan? Ibig sabihin, gagamitin na ngayon reference yan. Kapag ka pala may katropa ka sa Senado, pwedeng humarang dun sa contempt charges o contempt decision ng alinmang komite dyan sa Senado. Gagamitin pong referensya yan, maniwala kayo. At baka nga wala na maniwala sa inyo pagdating ng araw. Anyway, wala, nakikialam lang naman tayo, puro meron lang naman tayo dito. Pastor! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!